Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at muli po ay narito na naman tayo para magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon at makapagpahinga, makapag-relax. Alam ko pagod na po tayong lahat sa maghapong lumipas at talagang ang dami na nating mga ganap ngayong hapong ito, hindi po ba? Ito naman yung time natin para i-spend natin sa ating Panginoon. Ready na po ba kayo? Si Brother Dave, ready ka na po ba, Brother Dave? Ready. Ayan, ready na po ang bawat isa sa atin. At sa lahat po ng nanonood, yan, nasa 17 viewers na po tayo. At sa lahat po ng mga nanonood, ready po kayo, stay tuned po kayo at tayo po ay mag-aawitan ng may buong kagalakan sa ating Panginoon. Kaya ang bawat isa po ay inaanyayahan namin, ayan, mag-heart react po tayo para po talagang ipakita natin na blessed tayo. Sapagkat in everything, God is good. Ayan, God is good. So that's why, awitan natin ang Panginoon ng may buong kagalakan. Awitin natin ang mga himnaryo dito na sa atin na sa screen. Makikita niyo yung ating lyrics. Ayan, so unahin natin yung doon sa krus. Doon sa krus, liwanag ay namasdan at ang tigib kong puso'y naibsan. Do'y natanggap aking katubusan at ako'y masaya kailanman. Dahil ba sa aking sala, siya'y nahirapan sa awang walang kapantay, pag-ibig niya'y tunay. Doon sa krus, liwanag ay namasdan at ang tigib kong puso'y naibsan. Do'y natanggap aking katubusan at ako'y masaya kailanman. Ng puso kong mahal at siya lamang hahandugan ng buo kong buhay. Doon sa krus, liwanag ay namasdan at ang tigib kong puso'y naibsan. Do'y natanggap aking katubusan at ako'y masaya kailanman. Doon sa krus, Liwanag ay namasdan at ang tigib kong puso'y naibsan. Do'y natanggap aking katubusan at ako'y masaya kailanman. Papuri po sa ating Panginoon. Tunay nga na sa piling ng Diyos ay mararamdaman natin ang kagalakan at ang kapahingahan. No? Sapagkat sa pag-ibig ng Diyos, kung tayo liliwanag sa pag-ibig ng ating Panginoon, ay talagang matataglay natin yung kapayapaan sa puso natin. Yung tuwa, di ba? Mararamdaman natin yung tuwa sa puso natin. No? So that's why, sa ating next song po, awitin natin yung lumakad sa liwanag ng pag-ibig. Lumakad sa liwanag ng pag-ibig, Aglayin ang tuwa sa puso't dibdib, kay Jesus patulo hanggang masapit ang hantungang langit. hayot lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sa atin.
laman ang putya ng sanlibutan, nagkalat sa mga daraanan. Huwag kang matakot, tayo'y sasama ni Jesus na marangal. Hayot lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sasatin. Isa ng mga gawang kasalanan at magpumilit sa kabanalan. Gawing isa puso ang mag-ibigan at kay Jesus naral. Hayot lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sasatin. Lakarin nga natin ang buong gala, ang lakbayin nga yung hinaharap. Dalhin ang bandila ng pagkaligtas, mambas hanggang sa wakas. Hayot lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sasatin. Hayot lakbayin ang matataas na salungain. Tulong ni Jesus ay laging sasatin. Papuri po sa ating Panginoon at sa ating panghuling awitin. Awitin natin yung magtiwala at sumunod. Tayo'y lumakad, Kasama ng Diyos, kay luwalhati at mapalad. Gumawa ng utos ng Panginoong Yesus at magtiwala at sumunod. Magtiwala at tayo'y sumunod nang maging maligaya sa piling ni Jesus. Walang aninumang iulap saan man, ngunit ngiti niya'y namamasdan. Wala akong takot, ni luha at lungkot, pagkat may tiwala at pagsunod. Magtiwala at tayo'y sumunod nang maging maligaya sa piling ni Jesus. Tumulog kay tamis, kay Jesus malapit, tayo'y lagi niyang makaniin. Humayo kay Jesus, sundin kanyang utos, magtiwala at huwag matakot. Magtiwala at tayo'y sumunod nang maging maligaya sa piling ni Jesus. Magtiwala at tayo'y sumunod nang maging maligaya sa piling ni Jesus.
Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon, aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Lubos po kaming nagpupuri sa iyo, Panginoon, at lubos kaming nagpapasalamat muli, Panginoon, sa isang gabi na naman ay pinagkaloob mo sa bawat isa. Thank you, Lord, for another blessing, Lord God, na na-receive namin today. Thank you, Lord God, for all the problems, the trials na lagpasan namin sa tulong niyo, Lord God. Thank you, Lord God, sa mga lessons na natutunan namin sa maghapong ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hinayaan mo na kami malakas, hinayaan mo kami, Panginoon, na maging malusog, Panginoon, sa aming physical na pangangatawan at ginito ang aming spiritual at ang aming mental, emotional, Panginoon. Nagpapasalamat kami, lubos, Panginoon, sapagkat minarapat mo na ang gawaing ito, Panginoon, ay magpatuloy at magtagumpay, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa aming patuloy na pananalangin sa iyong banal na harapan, na as we continue, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga banal na salita, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kaunawaan, bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman na maintindihan ang bawat salitang aming maririnig mula sa iyo, Panginoon, at ang lingkod mo na gagamitin. Panginoon, tulungan niyo po siya at gabayan niyo po siya. Nawa, O Diyos, maging inspirasyon sa buhay ng bawat isa sa amin ang message mo, Panginoon. Nawa, O Diyos, na maging refreshing sa aming spiritual, sa aming soul, Panginoon, yung mga salita na aming maririnig. At nawa, O Diyos, sa gabing ito, ma-feel namin, Panginoon, yung peace, Panginoon, at magkaroon kami ng kapahingahan sa gabing ito, Panginoon, at magkaroon kami ng kapanatagan sa kabila man ng mga nangyayari sa mundong ito, sa kabila man na nararanasan namin, Panginoon, individual. Nawa, O Diyos, ay magkaroon kami ng kapanatagan. Gayun din po ang aming dalangin na huwag niyo pong dulutan ng kaaway na hadlangan kami sa gawain ito. Bagkos, O Diyos, ikaw ang kumilos at naway patuloy na maging matagumpay ang gawaing ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, maghari ka sa puso at isip ng bawat isa. Nawa, O Diyos, ikaw ang maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin, ng pamilya, ng bawat isa sa amin. At nawa, O Diyos, ikaw ang maitaas, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maidakila. Sa iyo na lamang namin itinataas, dinadalangin ang lahat ng mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good day, everyone. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Cause I got a peaceful, easy feeling. I know you won't let me down. 'Cause I'm already standing on Jesus' ground.
'Cause I got a peaceful, easy feeling. I know you won't let me down. 'Cause I'm already standing. I'm already standing. I'm already standing on Jesus' ground. On Jesus' ground. On Jesus' ground. Yan, isang pagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At papuri po sa ating Panginoon sapagkat at muli po tayo po ay nabigyan ng pagkakataon para muli po ay pag-aralan ang kanyang salita. And hoping po na kayo pong lahat po ay pinagpala ng Diyos. Yan, sa lahat po ng mga pinagpala ng Diyos ay pwede po bang makikilike and heart po sa ating comment section. Yan, praise God po. At patuloy po nating pinag-aaralan yung ating series na From Brokenness to Breakthrough. At ayan, ilan po sa ating mga napag-aralan ay yung mga character sa Bible. Okay? And kagaya ng ating napag-aralan nung Monday, regard po doon sa kwento ni Cain tsaka ni Abel. So natutunan natin that we are a brother's keeper. Kailangan tayo po ay marunong at tayo po ay nag-aalaga ng ating kapatid sa pananampalataya. Nawa po yun po ay nagbigay po sa atin ng paalala at encouragement na sa mga kapatiran po natin, na alam po natin na nanghina sa kanilang pananampalataya, yan, pwede po natin silang kamustahin at pwede po natin silang palakasin sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng word of encouragement. Yan. And sa gabi pong ito ay panibago po muli ang ating pag-aaralan. Yan, one of the story sa Bible na ating pag-aaralan. And meron po siyang title na, When Other Mock or When Other Laugh on You, Just Focus on God. Okay po? So yun po yung ating pag-aaralan sa gabing ito. Yan. Naranasan nyo na po bang mapagtawanan or mapahiya sa harap ng maraming tao? Yan. Marahil, pwede po makikilike po sa mga nakaranas na po na siya po ay mapagtawanan sa harap ng maraming tao. Yan, yung hindi po yung natutuwa sa iyo, kundi talagang pinagtawanan ka dahil pinahiya ka o kaya naman may ginawang mali sa iyo tapos pinagtawanan ka, 'di ba? Kung tatanungin ko po kayo kung anong pakiramdam, 'di ba? Alam ko yung pakiramdam na ganon, yan syempre medyo masakit. Yan, medyo hindi maganda sa pakiramdam na yung tayo po ay pagtatawanan or hamakin sa harap ng maraming tao. When actually ay regard po sa ating pag-aaralan, yan din po ay naranasan ng mga ilang lingkod ng ating Panginoon. And even yung ating Panginoong Hesus, naranasan din po niya yung tinatawag na pag-alipusta. Naranasan din po niya na siya po ay pinagtawanan, sinaktan, at kung ano-ano yung sinabi sa kanya, pinahiya sa harap ng maraming tao. And just imagine, even yung ating Panginoon, naranasan po yun. So, ibig sabihin, dahil tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoon, hindi malabo na possible, maranasan din po natin. But ano po yung kailangan po natin gawin?
sa halip, kung if ever na maka-experience po tayo ng ganung pangyayari sa ating buhay. So, meron po ditong tanong na pwede po nating sagutin. Yan. Siguro po, mamaya ko po mababasa yung mga sharing po ninyo. Yan. Kasi yan, andito po sa cellphone yung aking outline. Pero sabi po dito, what did you do to focus on your goal even others are distracting you? So ano yung ginagawa mo para makapag-focus sa goal mo sa ating Panginoon kahit may mga distracted o distracting na nangyayari sa buhay po natin? Yan. So, sabi dito, pag po tayo nakakaranas ng ganon, sabi dito, meron daw mga possible result kapag ka ang tao ay nakaranas ng tinatawag na pagpapahiya or yung pinagtatawanan sa harap ng maraming tao. Sabi ganon dito, possible magkaroon sila ng low of self-esteem. Yan, mawawalan sila ng tiwala sa sarili. Di ba? Mostly sa mga teens, sa mga kabataan niya yung nagiging problema. Yung mga bullying na nangyayari, dahil sa pinagtatawanan sila, lagi silang nilalait sa school nila. Okay? Sabi ganun dito, bumababa yung kanilang self-esteem. Yan, nawawalan sila ng encouragement. Diba? Nawawala yung kanilang tiwala sa sarili. At dahil po doon, sabi ganun dito, hindi na sila makapag-focus sa goal na ginagawa po nila. Okay? Yung kailangan po nilang gawin para sa klase nila, o kaya naman, hindi lang po yung mga estudyante, even yung mga workers, nakakaranas din po niyan sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Even tayo mga Christian, nakakaranas din po tayo niyan. Nawawala po tayo sa focus, nawawala po tayo sa goal. When others, kapag yung ibang tao ay pinagtatawanan tayo, o kaya naman po ay mababa yung tingin po sa atin. Sabi dito, malala po na mangyayari po sa atin, hindi mo na magagawa yung goal mo. Yan. Hanggang sa dumating sa point na wala ka ng tiwala sa sarili mo at dahil doon ay bumaba na yung self-esteem mo hanggang sa dumating sa point na hindi mo na magagawa yung talagang kailangan mong gawin. Okay? Especially yung bagay na pinapagawa sa iyo ng ating Panginoon. But dito po sa ating pag-aaralan sa gabing ito, sabing ganun dito, malalaman natin na sa ganung sitwasyon, napakahalaga na ikaw pa rin po ay nakapokus sa ating Panginoon. So, we need to focus on God. We need to focus on your goal. So, ibig sabihin, kung ano man yung ginagawa yung nararanasan mong ganon, kailangan mag-focus ka pa rin sa ating Panginoon. Sabi dito, hindi mahalaga kung ilan ang naniniwala sa'yo. Okay? O maraming tumatawa sa'yo dahil sa ginagawa mong paglilingkod or dahil doon sa goal na ginagawa mo. Ang mahalaga dito ay tapusin mo yung layunin na ibinigay sa'yo ng ating Panginoon. Okay? And lagi po natin tatandaan na marami mang tumatawa sa ginagawa mo dahil sa goal mo sa buhay para sa ating Panginoon. At least meron pa ring ilan, isa, dalawa na nagtitiwala sa kakayahan po natin, na kaya po nating tapusin yung layunin po natin sa buhay. At walang iba po yan, unang-una, kundi yung ating Panginoon. Pangalawa, yung mga taong nagtitiwala at nagmamahal po sa atin. Di ba? Kaya sa mga nakakaranas po ng discouragement, dahil po sa mga nangyayari po sa kanilang buhay, at dahil po sa mga naririnig po nila sa ibang tao na mga hindi magaganda, ito po ay encouragement na lahat po ay kaya po nating gawin, basta tayo po ay nakapokus lamang po sa ating Panginoon. And pagbabasihan po natin yung ating Bible story dito po sa banal na kasulatan. Dito po sa aklat po ng Genesis from chapter 6 hanggang chapter 9. Okay, mahaba po yan pero yan po ay isang kwento lamang po sa Bible na hindi ko na po babasahin, kundi magbibigay lang po tayo ng mga highlight verse sa Bible. Okay? Yan pong character na yan ay wala pong iba kundi si Noah. Okay? O kaya po ay si Noe. So, very familiar po tayo yan, especially po yung mga nagdaan po sa Sunday School, yung mga nagturo po sa RBS, sa Sunday School, very familiar po tayo sa aklat po ni Noah. Okay? O sa story po ni Noah, na siya po yung isang tao sa Bible na pinagawa ng Diyos ng isang malaking arko o isang malaking barko. Okay? Na kung saan yung barkong yon, before niya magawa, marami siyang naranasang discouragement, marami siyang naranasang pagpapahiya, marami siyang naranasang problema. But ang maganda po dito kay Noah, siya po ay nag-focus sa ating Panginoon. Nag-focus siya doon sa goal na nais pagawa sa kanya ng ating Panginoon. But sino po ba si Noah? O si Noe. Meron po ditong dinescribe si Noe, bagamat hindi ganun
detalye talaga yung kanyang buhay dito. Pero sabing ganun dito, sa chapter 6 ng verse 9, to the following verses, sabing ganun dito, si Noe ay lalaking matuwid, walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Naalala niyo po si Job na ating pinag-aralan. Yung pag-describe ng Bible kay Job tsaka kay Noe, iisa lang. Tinignan sila ng Panginoon bilang isang pinakamatuwid, okay, na tao. Okay? Actually, pag binasa po natin yung chapter na yan, walang ibang makitang matuwid ang Diyos kundi si Noe o si Noah. Okay? Kaya nga bless yung pamilya ni Noe kasi pati sila na-save sa ginawang katapatan ni Noe, pati yung pamilya niya na iligtas. So meaning to say, si Noah po, siya po ay tapat na lingkod ng ating Panginoon. At meron pong ibinigay sa kanya yung ating Panginoon na isang layunin, isang goal na kailangan niyang gawin. Okay? Kasi ang nangyari po dyan, pag binasa po natin yung chapter 6, sabing ganun dito, ay nakita ng Diyos na ang buong tao sa sangkatauhan ay sobrang sasama na ng kanilang ginagawa. So wala nang makitang matuwid ang Diyos maliban kay Noe or kay Noah. Kaya ang balak ng Diyos, lilipunin na niya lahat ng tao sa buong mundo, sa pamamagitan ng pagbaha, at ang gagamitin niya ay si Noe or si Noah, at wala siyang ibang ititira maliban sa mga hayop na pinaligtas ni God at sa pamilya ni Noah. Okay? So kung titignan po natin, sabing gano'n dito sa unang bagay, ayan, we must obey God. We need to obey God. Dito, sinunod ni Noah yung utos ng ating Panginoon. Kaya pag binasa po natin dito, ayan, sa buong chapter 6, ayan, from the following verses, ipinakita dyan na ang Panginoon, inutusan niya si Noah na maggawa ng isang malaking arko. Okay, at yung malaking arko na yon o malaking barko na yon ay very detail yung ginawa ng ating Panginoon. Binanggit dyan yung size, kung gaano kahaba yung kailangan gawin, kung gaano kaluwag yung pagkakagawa sa barko, at kung ano yung kailangan nilang gamitin na kahoy para sa paggawa po noon. At before gawin to ni Noah, nag-command din sa kanya ang Panginoon na kailangan every pair ng animals, gumagapang, lumilipad, lumalangoy, kailangan niyang magdala doon sa arko na yon. Okay? So, ibig sabihin, ang balak lang talagang isave ng Panginoon ay yung pamilya ni Noah tsaka yung mga pair ng bawat animals na ililigtas ni Noah. Okay? Pero alam niyo, hindi po naging madali para kay Noah yung pagbuo po ng malaking arko. Okay? Kasi bago niya mabuo po yun, sabi ko po kanina, marami po siyang napagdaan ng mga panglalait. Okay? Bago, nung ginagawa niya yung arko na yan, yung mga tao, pinagtitinginan siya actually. Nakatingin sa kanya. Pag pinanood din po natin, malalaman natin, na yung mga tao habang siya ay gumagawa, pinagtatawanan siya ng maraming tao. And actually, pinagkakamalan pa siyang baliw. Kasi unang-una, bakit sa pinagtatawanan, bakit kagagawa ng isang malaking arko kung hindi naman umuulan doon sa lugar ninyo? Di ba? Para bagang sa lugar nila, napakaliit ng porsyento na umulan. How much more pa kung babaha? Di ba? Kasi tinatanong siya, bakit ka gumagawa ng malaking arko? Sabi niya, papaulinin ng Diyos. Kaya lang, ang reply sa kanya ng mga tao, sorry po, napiyok po ako Ayan. Ang reply sa kanya ng mga tao, bakit ka gagawa nun? Di ba? Hindi naman umuulan dito. Napakalabong umulan dito kasi iba yung lugar po nila. Ayan. Kaya nga ayan. Kung titignan po natin, si Noah, sa kabila po ng lahat ng po yun, siya pa rin po ay nag-focus sa utos ng ating Panginoon. So even yung kanyang pamilya, ayan, medyo may doubt sa kanya. Ayan. Imagine po natin, kahit yung family niya, nagda-doubt po sa kanya. So, ibig sabihin, sa madaling salita, si Noah, dahil po sa pagsunod sa ating Panginoon, yan, he experienced yung ganong klase ng pinagtatawanan siya, hinahamak siya, para lang gumawa ng isang malaking barko. Okay? So, hindi po madali po para po kay Noah po yan. Pero dahil siya po ay gustong sumunod sa ating Panginoon, di ba? Parang, ang makikita natin dito kay Noah, nakapokus siya sa Panginoon. Wala siyang pakialam kahit pagtawanan siya, wala siyang pakialam kahit hindi siya paniwalaan ng ibang tao. Basta't ang mahalaga kay Noah,
gagawin niya yung part niya na pinag-uutos sa kanya ng ating Panginoon. Okay? Yun yung isa sa magandang character ni Noah. He obeyed God rather than man. Wala siyang pakialam sa komento ng ibang tao, basta't ang mahalaga, susunod siya sa pinag-utos ng ating Panginoon. And he is doing yung kanyang job na pinag-utos ng ating Panginoon kahit maraming tao ang hindi nagtitiwala sa kanya at pinagtatawanan siya. Now, sa buhay po natin, parang ganun din po. Maybe some of us, kagaya po ng naranasan po ni Noah, while we are doing our job, while we are doing our ministry sa ating Panginoon, maybe some of us hindi nagtitiwala po sa atin. Maybe some of us pinagtatawanan tayo. Diba? Ewan ko po kung may nakakaranas po ng ganon, na hindi mo kaya yan. Wala ka nang mararating sa buhay mo. Minsan nakakarinig po tayo ng mga ganong termino sa ibang tao. Okay? Naranasan din po yan ng ating Panginoon. Naranasan din po yan ni Noah. Pero ang pinakamaganda po dito, he focused on the goal. He focused on God. So kailangan maging ganon din po tayo. Na kahit sa paglilingkod po natin, sa work po natin, sa pag-aaral po natin, may mga taong nagda-down po sa atin, may mga taong nagsasalita ng para ibaba po tayo. Kailangan, wag po nating intindihin yung mga ganong salita. Kundi kailangan maging encouragement, tayo pa rin po ay magpo-focus sa salita at sa pagsunod sa ating Panginoon. Yeah. Sabi nga ang ganon dito, yan, sa kabila po ng lahat ng pungyon, maniniwala din sila that someday, yan, ay makikita nila na yung ginagawa ni Noah ay para rin sa kanila. Di ba? And doon sa pagsunod po natin sa ating Panginoon, sa pangalawang bagay po natin, yan, pangalawang bagay po natin is the result. Yan, or yung resulta. Lagi po natin tatandaan, merong resulta yung pagsunod sa ating Panginoon. Kaya kung di ka susunod sa ating, dalawa lang naman yung pwedeng maging resulta. It's either good or bad. Di ba? Tignan niyo po yung istorya ni Jonah. Nung unang beses na tinawag siya ng ating Panginoon, hindi siya sumunod. Ano yung naging resulta? Hindi maganda. Nahirapan siya. Halos yung ibang tao, munti ka nang mapahamak dahil sa kanya, dahil munti ka nang lumubog yung barko na sinasakyan nila. Hindi siya sumunod eh. Pero si Noah, kahit maraming tao ang lumalait sa kanya, kahit even yung kanyang pamilya hindi naniniwala sa kanya, ginawa pa rin niya yung pinag-uutos ng ating Panginoon para po gampanin yung pinag-uutos sa kanya ng ating Panginoon. Kaya ang resulta, ano po yung naging resulta? Pag binasa po natin yung ilang chapter po dito, yan, from chapter 8 to chapter 9, yan. Ang naging resulta po nito, nung dumating na po yung malaking baha, yan, yung kanyang pamilya ay naligtas. Diba? Kasi nandun na sila sa arko eh. Kaya nung nagkaroon ng malakas na pag-ulan, kampanting-kampante yung mga tao na pinagtatawanan si Noah habang siya ay gumagawa. Hindi nila alam, during yung ulan na yon ay tatagal ng sobrang tagal. At magkakaroon ng mataas na pagbaha at wala silang mapupuntahan, kundi yung malaking arko lamang. Pero dahil it's too late, hindi sila naniwala at hindi sila nagsisi sa ating Panginoon, kaya silang lahat po ay napahamak. So sa madaling salita, doon sa pagsunod na ginawa ni Noah, bagamat siya ay nakaranas ng iba't ibang klase ng panghamak at pinagtatawanan siya, ang naging resulta ay maganda. Unang-una, naligtas ang kanyang pamilya. Yan. At yung mga taong umahamak sa kanya ay nagsisi at napahamak. Yan. So, yun yung nagiging resulta ng pagsunod sa ating Panginoon. Kaya yung ginagawa po natin na paglilingkod kay God, although, siyempre, minsan, parang hindi natin ma-appreciate, no? Kasi parang online. Pero still, paglilingkod pa rin yan sa Panginoon. Kahit hindi tayo nakikita-kita, hanggat ginagawa mo yung ministry mo sa ating Panginoon, yan po ay paglilingkod. Kaya kailangan ginagawa pa rin po natin yan para po sa ating Panginoon. Yan. Sabi nga po, yan, obedience is not always easy, but it is always worth it. Yan. Lagi po natin tatandaan, hindi madali yung pagsunod. Okay? Hindi lang sa Panginoon, even sa government, even sa patakaran ng trabaho nyo, ng school nyo, hindi madali yung pagsunod. But pagdating sa ating Panginoon, yung tinatawag na pagsunod, bagamat hindi siya madali, it is always worth it. Kaya yung kinaranasan ni Noah at ng kanyang pamilya, bagamat sila po ay nakaranas ng panghahamak sa harap ng maraming tao dahil sa pagsunod sa Panginoon, but in the end, yung naging resulta, naging maganda. Worth it.
naligtas sila. At silang lahat po ay pinagpala ng ating Panginoon. So ganun din po tayo bilang isang mga lingkod ng ating Panginoon. Maybe some of us nakakaranas ng ganong sitwasyon. Hindi man kagaya nung kay Noah, but minsan nakakaranas tayo ng mga ganon sa ating paglilingkod na merong pinagtatawanan tayo, merong walang tiwala po sa atin sa ginagawa po natin, but merong nag-iisang nagtitiwala po sa atin, walang iba kundi yung ating Panginoon. And if we continue to serve God, if we continue to focus, makikita po natin yung resulta na palaging worth it yung pagsunod sa ating Panginoon. Okay, sa lahat po na naniniwala na worth it yung pagsunod kay God, makikilike and heart naman po. Yan. Thank you po. At ang Diyos po ang patuloy na magpapala at mag-iingat sa bawat isa po sa atin. And ang sunod na resulta po nito para po sa panglas po natin ay nagkaroon ng new covenant yung ating Panginoon dito kay Noah. Okay? Yan. Pag binasa po natin yung chapter 9, that is the new covenant ng ating Panginoon para kay Noah. Kay Noe. Kasi ubos na yung tao wala nang natira Ang natira na lang yung pamilya ni Noah, yung kanyang mga anak at yung asawa ng kanyang mga anak. Okay? Kaya kung may nagtatanong, paano nagkaroon ulit ng pangalawang salin lahi, dahil po yun kay Noah. So kung inubos lahat ng Diyos, yung tao kasama si Noah, di ba? Wala po tayo ngayon dito. But God is good. Okay? Kasi kahit kumbaga ang maganda po dito, kahit maraming tao ang hindi naniniwala sa Diyos, million, thousand, at least merong isa o dalawa na nagtitiwala pa rin at nananatiling tapat sa ating Panginoon. And hoping at naniniwala po ang ating Panginoon na isa po tayo doon. At patuloy na pinagpapala ng Diyos ang mga taong sumusunod sa kanyang mga pinag-uutos. Kaya be obedient sa ating Panginoon. Di ba? Sabi nga gano'n ng ating Panginoon, if you love me, you will keep my command. Kung talagang mahal natin ang ating Panginoon, susundin natin yung kanyang pinag-uutos. And after the flood, binasbasan ng Panginoon si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang pamilya. And ang isa sa makikita natin na until now, talagang ang Diyos pag nangako, talagang totoo po yan yung covenant niya. Until now, nakikita pa rin natin yung pangako ng Diyos. Okay, yung nakikita natin sa itaas after the rain, yung rainbow, pangako ng Diyos po yung kay Noah. And just imagine, napakatagal ng panahon po yun. Pero nakikita pa rin natin that God is faithful on His promise. So, ganun yung pangako ng Diyos kay Noah dahil siya po ay nagtapat at nag-focus at patuloy na naglingkod sa ating Panginoon. Okay? So, yan. Parang yung sa kanta, no? There's a rainbow after the rain. So, sa kabila nung pinagdaraanan po natin, marami mga taong hindi naniniwala sa iyo, marami mga taong pinagtatawanan ka. Sa kabila po ng lahat na yan, kapag nag-focus ka kay God at nagtiwala ka sa kanyang plano at ginawa mo yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, makikita natin na mayroong pagpapala. There's a blessing sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya continue to serve God at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa lahat po na nakakaranas po ng paghihirap, okay, yan man po ay physically, yan man po ay spiritually, emotionally, ilapit lang po natin sa ating Panginoon. At ang Diyos po ang patuloy na magpapala sa bawat isa po sa atin. Tayong lahat po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan. Patungkol, Lord, sa buhay po ni Noah or ni Noe, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay na nagpapakita na sa kabila, Lord God, ng hirap sa pagsunod, Panginoon, ay pinakita nyo na palaging maganda yung nagiging resulta. Kaya agad ang aming panalangin na patuloy po kayong maglingkod at manampalataya sa inyo, Panginoon. Sa mga kapatid namin, Lord, na nanghihina at gusto lang sumuko, Panginoon, bigyan niyo po sila, Lord, ng courage. Gumamit po kayo, Lord, ng mga tao upang patuloy po silang maging matatag at magpatuloy na maglingkod po sa inyo. Salamat, Panginoon, patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Yan. Samahan niyo po ako sa isang panalangin para po sa bawat isa po sa atin. At patuloy po na idulog po natin lahat sa ating Panginoon. Let's pray po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito.
na ibinigay niyo po sa amin upang magkaroon, Lord, ng encouragement patungkol, Lord, sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa aming napag-aralan tungkol, Panginoon, sa buhay ni Noah, na kung saan ay patuloy kaming mag-focus sa pinapagawa niyo po sa amin. At wag po namin, Lord, pansinin yung mga distraction na nangyayari po sa aming buhay sapagkat kayo po yung aming pinaglilingkuran at hindi po namin kailangan i-please ang ibang tao, Panginoon. Kaya God, salamat po. Continue to guide us, Panginoon, sa mga kapatid po namin, Lord, na nanghina sa pananampalataya. Patuloy po silang palakasin, Lord God. Patuloy kayong gumamit, Lord, ng mga tao to encourage yung kanilang faith at upang sa ganun, Lord, patuloy na maglingkod po sa inyo. Kalakip, Lord, ng aming mga panalangin, ang panalangin pagpapasalamat sa lahat, Lord God, ng mga nagdao sa kanilang kaarawan sa araw na ito at sa mga darating pang araw, Panginoon. Patuloy niyo, Lord God, pagpalain ang inyong mga anak na dumaan sa kanilang kaarawan. Patuloy po silang i-bless, Panginoon, at patuloy, Lord, na dinggin ang panalangin ng kanilang puso, Panginoon. At ibigay niyo po ito ng naayon sa inyong kalooban. Kalakip, Lord, ng aming pagpapasalamat, ang mga dumaan po sa anniversary, Panginoon. Kagaya po, Lord God, nila Nanay Sen at Brother Mel, Panginoon. Salamat, Lord, sa more years na pagsasama na ibigay niyo po sa kanila. Patuloy po silang maging pagpapala sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga anak, Panginoon. At patuloy, Lord, na maging mabuti silang halimbawa ng pagiging mag-asawa, Panginoon. Patuloy po silang palakasin physically, spiritually, Panginoon. Patuloy po silang pagpalain. At patuloy, Lord God, na kayo po ay magpala sa kanilang buhay, Panginoon. And sinasama rin namin, Lord God, ang anniversary po ni Kuya Chris at ni Ate Grace, Panginoon. Patuloy na kayo yung magpala po sa kanilang relationship. Kayo po yung patuloy, Lord, na maging sentro po ng kanilang pagmamahalan. At patuloy po, Lord God, na kayo yung magpatibay sa kanilang relasyon, Panginoon, at magpala sa kanilang pananampalataya at maging sa kanilang mga kahilingan para po sa inyo, Panginoon. And kalakip, Lord, ng aming mga prayer requests, ang patuloy, Lord, na kagalingan. Unang-una, Lord, para po kay Sister Melanie, na kung saan ay meron pong cancer, Panginoon. Patuloy po namin siyang nilalapit sa inyo, Panginoon, na kayo yung patuloy na humipo sa kanyang ng inyong pagpalang kamay, Panginoon, sa kanyang karamdaman. At naniniwala kami, Lord God, na patuloy na pagpapalain niyo po siya, Panginoon. And ang aming patuloy, Lord, na dagdag na pananampalataya para po sa kanya, sa kanyang family, at sa kanyang mga pangailangan, Lord God, i-provide niyo rin lahat ng bagay na ito, Panginoon. And ganoon din po, Lord God, ang patuloy na healing para po kay Nanay Gina. Pagpalain niyo po siya, patuloy niyo po siyang gabayan, Panginoon, ang kanyang kalusugan, Panginoon, ang kanyang pananampalataya, at maging, Panginoon, ang kanyang pangangailangan para po sa kanyang kagalingan, Lord God. I-provide niyo po yung mga bagay na ito, Panginoon. Salamat, Lord, na patuloy niyo po siyang ginagamit upang maging isang mabuting halimbawa, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon. And para po kay Sister Grace Gumpal, continue healing and a good result of biopsy, Panginoon. Sa mga result po nito, Panginoon, patuloy na kayo yung magabay. At patuloy, Lord, na pagalingin niyo po siya. At ang kanyang pananampalataya, Lord God, ay patuloy na manguna para sa ganun, Lord God, ay mawala yung takot at pag-aalala po niya, Panginoon. Ganun din, Lord God, kay Sister Mary Jane, na hindi po maganda ang nararamdaman ngayon, Lord God, ay patuloy niyo po siyang pagpalain at ingatan, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagalingin niyo po siya ng inyong po palang kamay, Panginoon, at ang kanyang family, Panginoon, ay layo niyo po sa lahat po ng karamdaman. Ganun din, Lord God, kay Nanay Terry, sa kanyang family, ang patuloy na pag-iingat at patubay, Panginoon, sa kanyang buong pamilya, Panginoon, sa kanyang anak na merong karamdaman rin, Lord God. Patuloy niyo rin po siyang pagalingin at pagpalain, Panginoon. And continue ang aming panalangin, Lord God, para po sa aming government, na patuloy na kayo manguna, Panginoon, magmula po sa aming presidente, hanggang sa pinakamababa, Panginoon. Kayo po'y magali sa kanilang puso't isipan, Lord God, na sa ganon, lahat po ng kanilang mga plano, desisyon, ay para po sa ikabubuti ng bawat isa po sa amin, Panginoon. And yung education, Panginoon, mga pag-aaral ng bata, at ang mga preparation na ginagawa ng DepEd, ng mga teachers, ay kayo yung patuloy, Lord, na manguna at magbibigay po ng wisdom, Panginoon. And let your will be done, Panginoon, para po sa pag-aaral po ngayong taon, Panginoon. And for our frontliners, Panginoon, na nagsasakripisyo para po sa bawat isa po sa amin, ingatan niyo po sila, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Lord,
na nagsisilbi, Panginoon, na frontliners. Ingatan niyo rin po sila. Pagpalain niyo po, Lord God, ng kanilang kalusugan, Panginoon, at patuloy, Lord, na ilayo niyo po sila sa lahat po, Panginoon, ng sakit, lalo tigit, Panginoon, sa virus, Panginoon. And sa lahat po, Lord, ng merong may mga sakit po ng COVID, patuloy po na kayo yung magpala sa kanilang buhay, and let your will be done, Panginoon. Patuloy niyo rin po silang pagalingin sa karamdaman na ito, Panginoon. And ang kaibigan po ni Sister Sophia na meron pong COVID, ay patuloy niyo pong pagpalain at patuloy, Lord, na pagalingin niyo po ang kanyang kaibigan. At nawa, Lord, sa pamamagitan ng aming panalangin, ay patuloy po siyang gumaling at let your will be done, Panginoon, para po sa kanyang buhay, Panginoon. And also, Lord God, yung family po ni Sister Sophia, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain at patuloy niyong gabayan, Panginoon, ang kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Lord. At anuman po, Lord God, yung aming mga panalangin, na hindi po namin, Lord God, na bagit po ngayon, ito po itaos pusa namin, Lord God, na ibinibigay at pinagkakatiwala po sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, kayo na po yung patuloy na mag-ingat at magpala po sa amin sa oras na ito at hanggang sa aming pagtulog, Panginoon, at hanggang sa kinabukasan. Muli, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. See you on Friday God bless po. para po sa ating next devotion.